Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang pumuli ang lingkod ka-Johnny ng Johnny Cortibe. At ito ang Johnny Dep, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, medyo stop muna ako sa pagko-comment sa mga at saka sa pagbibigay ng advice. Medyo nagbe-burnout ako mga ka-Johnny. Naiipon yung stress ng mga humihingi ng payo sa akin. Medyo pati ako na-stress din. Kasi yung ibang tanong, nasagot ko na, binalik-balikan. Naiintindihan ko naman yung frustrations, stress at depression ng mga victims, pero pasensya mo ngayon, medyo di talaga ako sasagot kasi nga nagbe-burnout ako mga ka-Johnny. Kaya medyo humihina rin yung katawan ko, yung immune system, kaya medyo ilang araw na ako may ubo, kaya sabi ko baka mamaya iba na yung nararamdaman ko, kaya ayoko muna magbasa ng mga medyo humingi ng payo ng na-absorb kasi yan na-adapt ng nagbibigay ng ng tulong, kaya nga sabi ko nga pagod din sa trabaho dahil nagtrabaho ko janitor sa umaga at nag-all update tayo sa gabi, nagbablog tayo mga ka-Johnny. Kaya yan mga ka-Johnny, kung gusto nyo malaman yung mga kasagutan, tignan nyo na lang po sa ating playlist. Andiyan naman yan sa mga playlist natin yung Johnny Dep. Kung may mga katanungan kayo, baka nandun lang sa ibang video ko at hindi ko na muna kayo sasagutin talaga ngayon kayo sa chat. Magpapahinga muna ako sa pagsagot at sa pagbibigay ng payo at patnubay sa inyo mga ka-Johnny. Medyo stop talaga. Pero gagawin ko na lang siguro every weekend. Gagawa ko ng filing questions na isa-isahin natin every weekend, Saturday and Sunday siguro. Mga ganun, kaya mag-live tayo pag Sunday para magkaroon tayo ng update sa mga wala questions nyo mga ka-Johnny. Yun na lang muna siguro gagawin ko para magkaintindihan. Tsaka yung mga hindi ko naranasan ng mga experience, magkaintindihan nun kung gagawa ko ng live mga ka-Johnny. Sila magka-share ko ng ginawa nila ko. Mga ka-Johnny, gano'n lang muna. Medyo stuck talaga ako sa pagbibigay ng payo. Sana maunawaan nyo at maintindihan yung sitwasyon ko ngayon. Medyo kailangan ko matulog na maaga kasi minsan may kausap ako. Maabot ako ng alas 12. Tapos gigising ako ng maaga. Kailangan gumising ng alas 6. Then syempre tayo sa trabaho. Tapos maghapon 8 to 5. Pagod. Ang pwesto ko para sa trabaho ko is sa quadrangle, parang street sweeper ba, mga ganun mga ka-Johnny. Kaya naarawan, naulanan. Tapos syempre yung pag-iisip kung paano tutulungan yung mga ola victim. Sana maintindihan nyo, konting lang mga ka-Johnny, konting unawa lang at pasensya kung hindi ko magagawa ngayon tulungan kayo sa pagpayo. Dito lang sa mga videos nyo, panoorin yung mga sagot na kailangan nyo. Isa-isahin nyo na yung mga videos ko dyan mga ka-Johnny. Pag wala doon sa videos ko, punta kayo kay Sir Perfecto Bordalio, maraming update sa mga pwede nyo gawin dyan pagka nagkakaroon kayo ng problema sa mga ola mga ka-Johnny. So yun, start tayo mga ka-Johnny. Napakatagal na pala na itong Senate bill na ito, itong Fair Debt Collection Practices mga ka-Johnny. Sobrang tagal na po pala talaga. Akala ko bago lang ito last year noong 2022 tsaka itong nakaraan na si Senator Win Gatchalian pinost ko na dyan sa video. Ngayon, akala ko dahil sobrang bago lang, akala ko kaya nati-delay. Pero napansin ko, nag-research ako about dito. Salamat kay, alam ko marami magagalit. Kasi si Atty. Libayan yung nag-tackle dito noong nakarang gabi. Kaya nagulat ako. Medyo tinakal niya talaga yung tungkol sa Fair Debt Collection Practices dahil ang nag-introduce pala nito ng Senate Bill na ito, na Senate Bill number 1277 on July 4, 2007. Ano pa yan, panahon pa ng 14th Philippine Congress. Ganun nakatagal mga ka-Johnny, na hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapasa sa Senado. At nung nakaraan nga, diba, sabi nga sa inyo sa update ko, kinancel nila without further notice kung kailan sila magbabalik doon. Dahil nung araw na yon, ang inuna nila nung pinanood ko yung Senate hearing nila sa Commission ng Financing is about Department of Labor. Yun ang pinag-usapan nila doon sa budget sa Department of Labor mga ka-Johnny. Kaya medyo dismaya tayo mga ka-Johnny, parang napipigilan. So kung gusto niyo panoorin, alam ko maraming galit kay Atty. Libayan dahil number 1 na kritiko to ni Rapi Tulfo at ng mga Tulfo family mga ka-Johnny. Alam niyo naman kung nanonood kayo sa kanya, pero kasi nanonood ako sa kanya by the law. At pinapanood ko sa kanya yung mga issue, hindi yung mga sinasabi yung personal. Yun na sana magkaroon tayo ng kaisipan na hindi na may personal yung bawat salita. Hinahanap natin yung issue. Baka kasi mabash tayo dahil alam ko marami rito mga mahanga kay Senator Tulfo mga ka-Johnny, baka mabash nyo ako. Dati rin naman ako humahanga dyan kay Senator Rapi. Ang problema nga lang, simula nung naging usapan chismis sila, hindi ako nanonood, parang nawalan ako ng gana. Naging parang normal na usapang kanto lang nangyayari. So yun mga ka-Johnny,
kung gusto nyo panoorin, kinakanya ron, na picture pa nga yung pagpunta namin sa PNP noong June 22. Yun, at naipakita na picture din po yun ang pag-file namin sa PNP, mga kadyani. Tinakal niya lahat yun. Ngayon nga, pinag-uusapan nga niya na about bakit hindi natutuloy-tuloy ang batas ng Fair Debt Collection Practices, gayong ito ay para sa mga mahihirap. At alam naman natin ng mga senador, lalo na si Senator Rapi Tulfo, di ba? Alam naman lagi nga yung sinasabi na para sa mahirap, pero bakit nakakapagtaka lang? Ba't ayaw nilang gawing batas agad ito? Anong meron sa Fair Debt Collection? Dahil ba sa mga, ang may hawak niyan, mga negosyante? Alam naman natin na ang nasa likod ng mga politiko ay mga negosyante talaga, mga kadyani. Siyempre, kung saan may negosyante, legit naman yan mga kadyani. Kahit saan naman tayo pumunta na pag may nagbabakal o may nag-sponsor sa mga politiko tumatakbo, may mga negosyo yan. Yan naman talaga ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kaya marahil, baka yun ang dahilan kaya nakakancel itong pagdinig sa Fair Debt Collection tsaka sa pagpasa ng batas na ito, mga kadyani. No? Nakakalungkot lang na ang batas ay para lang talaga sa mayaman. Kaya tayo mga mahirap, umiwasan lang kayo sa paghiram sa OLA para wag na tayo maka-depress, huwag kayo mag-stress, huwag kayo magkaroon ng problema dahil pati hindi naman kasama sa utang natin o sa mga utang ninyo ay madadamay din at guguluhin din ang mga OLA na ito. So sana makakapag-update tayo kung sakasakali sa mga buwan na ito, pero wala pa kasing go signal si Madam Kike kaya wala rin ako masyadong may update kung anong gagawin ngayong September. Hintay-hintay na lang siguro tayo, mga kadyani, sa mangyayari o magaganap sa mga susunod mga araw. So mga kadyani, itong nilingkod kadyani ng Janitor TV at ito, Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.